Guys, meron akong apat na klase ng itlog dito. White egg, brown egg, salted egg, quail egg. Unahin na natin tong itlog na puti. O kung minsan, ang tawag sa Latinang word ay albumen. At alam nyo ba na may 40 different protein ang itlog na puti na nagmumula sa pinakaputi sa loob ng itlog na ito. Mainam ba kainin ang mga white eggs? Alam nyo ba na ang mga kulay ng itlog ay pare-parehas lamang ng nutrients? Nagkakaiba-iba nga lang sila sa mga kulay. Ano nga ba ang meaning ng white eggs? Ang eggshell ay naiiba lamang ng kulay dahil ito sa breed ng inahin na manok. Ang egg white nga ba ay nakakabuti o nakakasama? Alam nyo ba na ang protein ay tumutulong para sa ating strong muscle? At na-maintain nito ang ating muscle mass habang tayo ay tumatanda. Kung nasa risk ka na ng pagkakaroon ng stroke o heart disease, ay mainam sa iyo ang mga pagkaing no cholesterol at egg whites. Pangalawa, brown eggs. Kadalasan tawag ng marami ay organic. Ang brown egg nga ba ay isang klase ng organic? Madalas na natin itong marinig sa iba na ang tawag nila sa brown eggs ay organic. Samantalang ang white eggs naman ay hindi daw organic. Hindi po yan totoo. Dahil ang salitang organic ay naaayon sa mga manok kung paano ito i-handle, kung kaya't kung ang itlog ay organic o hindi, ay wala itong kinalaman sa mga kulay ng itlog. Mas malasa nga ba ang brown eggs? Alam nyo ba na ang tanging pinagkaiba ng brown eggs at white eggs ay ang kulay lamang ng mga shell nito? At walang kinalaman ang mga kulay ng eggshells na ito sa mga lasa ng itlog na ito. Bagkus, parehas lamang sila ng lasa at parehas lamang din sila ng nutritional benefits. Bakit nga ba mas mahal ang brown eggs? Alam nyo ba na ang may brown shells na itlog ay mas mahal dahil galing ito sa mga inahin na matataas ang breed na kailangan ng maraming pagkain o patoka. Kung kaya't ang nagiging resulta ay mas mahal ang brown eggs. Pangatlo, salted egg. O kung tinatawag nila ay itlog na maalat or itlog na pula. Ang itlog na pula ay ang mga itlog na binababad sa asin o di kaya'y pinaghalong asin o putik sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay nilalaga. Kadalasang kinukulayan ito ng kulay pulang lilang tinta. At ang kadalasan na ginagamit sa itlog sa paggawa ng itlog na pula ay ang itlog ng mga bibe. Ang itlog na pula nga ba ay healthy? Kung tinututukan mo ang iyong sodium intake, ay iwasang mong maglagay ng asin o kaya ibang condiments na maaalat. Dahil hindi mo na kailangan lagyan ng asin ang itlog na pula dahil nga sa mga ikling salita ay tinatawag itong salted egg. Cholesterol nga ba ang itlog na pula? Alam nyo ba na ang 100 grams ng salted egg yolk ay katumbas lang naman ng 955 milligrams ng cholesterol? Safe nga ba kainin ang yolk ng itlog na pula? Ang salted egg yolk, yung pinaka-egg yolk niya ay maaaring pwedeng maging parte ng ating healthy diet. Ang importante nga lang ay dapat ay hina-hina lang tayo sa pagkain nito. Pang-apat, mga quail eggs o kung tinatawag ay itlog na pugo. Alam nyo ba na ang itlog na pugo ay may taglay na 3 to 4 times nutritional value kumpara sa mga chicken eggs? Ilang itlog ng pugo nga ba ang pwedeng kainin sa isang araw? Sa madaling salita, ay pwede tayong kumain ng quail eggs o itlog ng pugo 6 to 12 pieces lamang. Sa loob lamang ito ng isang araw din. At ang katumbas sa chicken eggs naman ito ay 3 eggs per day. At mainam nga ba ang itlog ng pugo para sa mga diabetics? Ang itlog ay mababa ang carbs at mataas naman ang protein content. Yes, isa itong health choice para sa may mga sakit na diabetes. Kung kaya't mas mainam pa rin kumain ng mga itlog
sa araw-araw, kahit ang mga presyo ng mga itlog ngayon ay medyo may mga kamahalan.